안녕하세요, 여러분. 모네쌤입니다. 오랜만이다, 여러분. Alright. So, yun po may mga bagong naidagdag sa panukala ng gobyerno para sa mga APS workers. Pero bago po natin yan pag-usapan, i-orient ko muna kayo doon sa bagong terminology. Yung sincere worker, na alam natin, sincere worker or sa Korean, Songsil Gulloja, ay napalitan na po ng term. Hindi na siya Songsil Gulloja or sincere worker. Magiging special permit for re-entry of foreign workers. Special permit for re-entry of foreign workers na po ang term na gagamitin natin. Hindi na sincere worker, And then, para baka ma-encounter ninyo in Korean, so, sa Korean naman po ay Jaebkook Tungne Waegugin Gulloja. Jaebkook Tungne Waegugin Gulloja. So, simulan na natin. Ito pala ay in-announce noong nakaraang araw lang, October 13, 2021. At ang system na ito ay implement ngayon din pong October 14, 2021. Ang nilalaman po nito, una ay magkakaroon ng re-entry restriction period na dating 3 months, magiging 1 month. Alright? So, yun na nga, alam naman natin ang dayuhang manggagawa ay pwedeng mag-work for up to 4 years and 10 months once they enter Korea. And, yun nga, para sa mga special re-entry permit para mabigyan, kailangan nilang mag-work ng hindi naglilipat. Isang kumpanya lang, hindi sila pwedeng lumipat ng ibang kumpanya. Dapat walang history of release. And then, pagka in-apply na sila ni Sajang Nim, pwede na silang umuwi ng Pilipinas after 3 months and then babalik ng Korea, no? Pero sa ganitong system po, may mga problema na ang re-entry restriction period na 3 months could cause a job vacancy. Masyadong mahabang job vacancy sa workplace. Kaya pinaikli na from 3 months to 1 month na lang po. Ibig sabihin, kung ikaw ay in-apply ni Sajang Nim for special re-entry, 1 month na lang ang bakasyon mo sa Pinas and then babalik ka na po ng Korea. Alright po, so yun yung unang-una. Number 1. Pangalawa, expansion of re-entry regulation for foreign workers. Okay, so ganito kasi dati, ang dayuhang manggagawa ay pwedeng i-apply ng re-entry permit kung nag-work sila sa isang kumpanya lamang sa loob ng 4 years and 10 months. So, walang release at walang history ng lipat na kumpanya. Yun nga sa loob ng 4 years and 10 months. Kaya kahit na tayo ay inaabuso, o we are treated unfairly, hindi tayo pwedeng mag-request na mag-release, Lalo na kung gusto nating i-apply tayo ni Sajang for special re-entry permit. Tama? So, mula October 14, 2021, alright? Kahit na ang foreign workers ay may history ng change ng workplace, kahit na meron na siyang release. Kapag ka nag-work siya ng 4 years and 10 months sa same industry, alright? Sa same industry, simula nang dumating siya, simula nang pumasok siya sa Korea, halimbawa sa case nating mga Pilipino ay manufacturing ang ating industry. So, kailangan 4 years and 10 months kang magtatrabaho. 4 years and 10 months sa same industry, same manufacturing industry. Kasi alam naman natin na maraming industries, may manufacturing, may services, may agriculture, may livestock, and then may fisheries, So, kailangan 4 years and 10 months kayo ay mag-work sa same industry at kailangan ang kumpanya ay may less than 100 employees. Hindi aabot sa 100 employees ang worker dapat or employers ng isang kumpanya na yan. Okay po? So, ang re-entry privileges ay i-recognize na yan. Ibig sabihin, pwede na mai-apply ng bagong kumpanya kung ikaw ay may release. Okay? Ngunit dapat
makapagtrabaho ka ng 1 year at pataas sa bagong kumpanya, sa bagong nilipatan mo na kumpanya. At yun nga, dapat 4 years and 10 months in total na nagtrabaho ka sa parehong industry. Okay? Kung dati ay manufacturing, dapat tuloy-tuloy manufacturing 4 years and 10 months. At kailangan ang worker ay hindi tataas na 100 employees. Kailangan 100 pababa ang employees ng worker. No, so halimbawa, kung pagpasok mo sa Korea ay manufacturing ang industry na pinagtrabahuan mo, dapat 4 years and 10 months ka dyan sa industry na yan. Kahit na magkaibang kumpanya, okay. Alright? Kahit na may history ka ng release, okay. At dapat ang workers ay hindi haabot nga po ng 100 employees. So may chance na po tayong ma-apply for re-entry permit kahit na meron tayong release. Okay? So, yun nga po, no, dapat tandaan, dapat meron pang 1 year na makapagtrabaho kayo doon sa bagong nilipatan ninyo. At least 1 year pataas. Okay? Question. Pangatlo po, paano kung nagpa-release ka tapos less than 1 year na lang? Okay? Pwede bang less than 1 year ka na lang pwedeng magtrabaho sa nilipatan mong kumpanya? Pwede pa din bang mai-apply for re-entry permit ng bagong employer? Ang sagot po ay pwede. Opo, pwede. Pwede kung ang paglipat mo ng kumpanya ay hindi ikaw ang dahilan o may kasalanan. Hindi worker ang may kasalanan. Halimbawa, yung yung sadyang name or yung employer ay nananakit or nang aabuso, no? O di naman kaya ay may sexual harassment involved, no? So, maaari po iyang idulog at kapag napatunayan na may paglabag sa human rights ng isang manggagawa, ayon sa Human Rights Protection Council, maaari pa rin pong mai-apply ng bagong nilipatang kumpanya ang isang worker for re-entry, special re-entry permit. Pwede pa rin po. Okay po? So, kapag yun nga, no, dapat may 1 year ka pang dapat magtrabaho sa isang kumpanya. 1 year and pataas. Pero, kung less than 1 year na lang ang natitira sa'yo, kailangan mong mapatunayan, ma-prove na ikaw nga ay biktima ng pananakit or sexual harassment or pang-aabuso para mabigyan ka pa rin ng chance na mai-apply for re-entry, special re-entry permit. Okay po? Alright? So, pang-apat po ay magkakaroon na ng mandatory training para sa mga newbies employer, no? Mga bagong employer na mag-hire for the first time ng mga foreign workers. Kasi yun nga, no, para alam din nila kung ano dapat yung mga rights nila as a as employer and rights ng mga worker as their employees. So, syempre dapat parehong alam para maiwasan nga yung mga problema, no? So, from October 14 po, yung mga first-timer employer na mag-obtain ng employment permit for foreign workers must complete training on labor-related laws and human rights within 6 months from the date of issuance of the employment permit. So, the training is provided free of charge po yan by the Human Resources Development Services of Korea at ikakandak po yan for like 6 hours. Alright? So, in addition po, no, kapag hindi nila iyan ginawa, hindi sila nag-undergo ng training, at hindi nila na-complete ang training, magpa-fine po sila ng 3 million won. Okay? Panglima po, no, mayroon pong nadagdag sa mga industriya. So, sa EPS, originally, ang mga industries nga po, no, ng EPS ay yung construction, services, manufacturing, agriculture, and fishing industries. Pero ngayon, meron ng mining industry. So, hindi natin alam kung papayagan tayo ng government, ng POEA, no? Basta for now kasi ang alam ko manufacturing lang ang binibigay sa atin na visa. Pero anyhow, yun nga po, dinagdag na ang mining industry. At ito naman po ay para sa mga H2 visa holders din, actually. Alright? So, wag nyo na pong isipin yan. Anyhow, yun nga po, no, sasabi ni Minister of Employment and Labor,
Okay, An Gyong-dok, sabi niya, considering that there is a high demand for skilled foreign workers who have worked for a long time in the industrial field, it is expected that this system improvement will minimize the manpower vacancy of employers and strengthen the protection of the human rights of foreign workers. So, dapat win-win yan. Employer and employees sides ay dapat win-win ang case natin. Alright po. So, ulitin ko, no? Ang summary po ng napag-usapan natin ay, ang re-entry restriction period ay mas pinaikli na. Dating 3 months, ngayon ay 1 month na lang, napahinga at balik na kayo ng Korea. Number 2, ang special re-entry is allowed kung magtrabaho ka ng 4 years and 10 months sa same industry kahit ikaw ay may release history. Alright? So, number 3, mandatory training for employers who hires first-timer for the first time ng foreign workers sa pamamagitan nga ng EPS. Okay? So, ano po ang masasabi nyo, no, sa mga bagong panukala na ito? You can share your thoughts dito sa ating comment box and then pag-usapan natin yan. Alright? Thank you for watching. 다음 시간에 만나요. 안녕!